Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalawang kabanata. Magkababayan sila ni Rafael. Halos kalahati ng buong bayan ay pag-ari ng pamilya Vicente, ng mga ninuno ni Rafael. Kaya San Vicente ang ipinangalan sa kanilang bayan. Sunod sa apelyido ng mga Vicente na siyang pundadores ng bayang yon. Ang ninuno ni Rafael ang unang naging kapitan del barrio. Nang ganap na maging bayan ang San Vicente, si Rafael Vicente Sr. ang unang naging alkalde. Matagal itong naglingkod bilang mayor. Sumunod dito ang ama ni Rafael, San Vicente. Si Rafael Vicente Sr. ang unang naging alkalde. Matagal itong naglingkod bilang mayor. Sumunod dito ang ama ni Rafael, si Rafael Vicente Jr. Napalitan lang ito nang magpalit ang administrasyong pagkatapos ng EDSA Revolution. Pangatlong Rafael Vicente na si Rafael. Mayaman sila, makapangyarihan noon yon, noong hindi pa nagkakasakit at namamatay si ex-mayor Ping Vicente. Sa kidney ang naging sakit nito, malaki ang nagastos. Dinala pa sa Amerika upang doon ipagamot. Ngunit hindi pa rin pinalad na nakaligtas ang matanda. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nababawasan ang kayamanan ng mga Vicente. Naipagbili ang malaking bahagi ng mga lupain. Hindi na sila kasing yaman tulad ng dati. Ngunit nanatiling tinitingala pa rin ang buong angkan. Lalo't ang bahay ng mga ito ang pinakamalaki at pinakamaganda sa buong San Vicente. Panganay si Rafael sa tatlong magkakapatid. Ito ang kaisa-isang lalaki. Nang mamatay ang ama ni Rafael, si Rafael na ang namahala sa kabuhayan ng pamilya. Matagal nang kilala ni Darlene si Rafael. Mula pagkabata ay nakikita na niya ito. Ngunit siya ay hindi kilala ni Rafael. In fact, matagal na niyang crush si Rafael. Tulad din ng maraming kadalagahan sa San Vicente na nangangarap na mapansin ng mayaman at gwapong binata. Alam ni Darlene, hanggang pangarap lang siya, hanggang crush. Malabong magka-crush ang kanilang landas o mag-cruise ang kanilang landas. Bukod sa malayo ang agwat ng kanilang edad at kabuhayan, magkaiba ang sirkulong kanilang ginagalawan. Kaya hindi niya sukat alakalain na magkukrus ang kanilang mga landas. Bahagi ng lupain ng mga Vicente ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ngunit matagal nang nabili ng Auntie Felisa niya ang solar na yon. Nagwawali siya sa likod ng bahay nang lapitan siya ni Rafael upang makainom. Kasulukuyang nagpapababa si Rafael ng niyog nang abutin ng uhaw. Napatanga si Darlene sa lalaki. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan. Napangiti si Rafael. Miss, okay ka lang ba? Lalong pinamulahan na mukha si Darlene. Ano nga ho uli? Kako kung pwedeng makainom. Umigpaw na ito sa mahabang bakod at lumapit sa kinaroroonan niya. Dito na lang ako iinom sa poso. Wag, sandali. May malamig na tubig sa rep. Tarantang pumasok siya sa kusina. Paglabas, may dala na siyang bote ng malamig na tubig at baso. Kiming iniabot sa binata. Uhaw na uminom si Rafael. Naubos nito ang laman ng bote. Salamat. Nahihiyang ngumiti si Darlene. Napatitig sa kanya ang lalaki. Lalo siyang nailang. Namula. Nais mapahalakhak ni Rafael. Hindi maalis-alis ang titig sa dalagita. Nang matanaw niya ito kanina mula sa nyugan, buong akala niya
Ito ay isang bata. Isang maganda at napaka-cute na bata. Naka-short ito na maiksi, bahagya lamang lumilitaw mula sa suot na t-shirt na maluwang. Nakapag-pigtail ang mahabang buhok nito. Ngunit hindi na pala ito bata, kundi ganap na dalaga. Hindi maitatago na maluwang na t-shirt ang magandang hubog ng katawan. Napakaganda at napakakinis ng binti nito. Ako nga pala si Rafael Vicente. Mula nang mamatay ang dalawang matandang Rafael, hindi na inilalagay ni Rafael ang the third sa pangalan niya. Darlene Mercado. Nang gagapi ni Rafael ang kanyang nanlalamig na palad at bahagyang pinisil, pakiwari ng dalaga, ay lumulutang na siya sa alapaap. Iyon na ang simula, ang mga lihim na pagtatagpo. Doon sa kamalig, sa may gitna ng niyugan. Sa minsang pagtatagpo, sa may kamalig, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Patakbong pumasok sila sa loob ng kamalig. Hinubad ni Rafael ang jacket. Inilatag sa bunto ng mga dayami. At niyaya siyang maupo. Inakbayan siya ng nobyo. Marahang hinawakan ng isang kamay ang baba niya at iniharap siya. May antisipasyong naghihintay siya. I love you, ang anas ni Rafael. I love you too, ang taos-pusong pahayag ni Darlene. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Rafael sa mukha niya. May antipasyon na naghihintay. Hindi lang iilang beses na siyang nahalikan ni Rafael. Gustong-gusto niya kapag hinahalikan siya nito. Binukan niya ang mga labi at may pananabik na sinalubong ang nagbabagang mga labi ng binata. Ginaya niya ang ginagawa ni Rafael sa kanya kapag hinahalikan siya nito. Ipinasok ang dila sa loob ng bibig nito. Nagulat si Rafael sa ginawa niya. Napangiti ito. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Hindi na sila magkatabi. Kandong-kandong na siya ng nobyo. Nagpatibuwal si Rafael sa dayami. Tangay siya. Bumiling ito at siya ang napailalim. Patuloy ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Naglalagablab naman ang damdami ng dalawa na magsing-irob sa loob. Bawat gawin ng lalaki sa kanya, ginagaya niya. Tupok na si Rafael. Hindi na sapat ang halik lang. Naging mapangaha sa mga kamay ni Rafael. Masuyong hinahaplos nito ang bawat bahagi ng katawan ng kasuyo. So young, yet so passionate. Ganap ang nakalimot ang binata. Tuluyan ng nalambungan ng pagnanasa ang katinuan ng isip nito. Tila siya inaapuyan. May nais siyang marating na di niya maabot-abot. Nang alisin ni Rafael ang kanyang mga damit, hindi niya magawang tumutol man lamang. Muli siyang hinalikan ni Rafael. Mas malaya na ang kamay nito sa pagdama sa kanyang katawan. Nakadama siya ng pagtutol ng bahagyang lumayo ang lalaki upang mag-alis ng damit. Tinangka niya itong habulin. Sweetheart, hindi ako aalis. Ang anas ni Rafael na mabilis na hinubad ang huling saplot sa katawan. Tila namamalikmatang napatitig siya sa katawan nito. Lalaking lalaki. Nahigit niya ang hininga ngunit kakatwang wala siyang madamang takot. Sa halip dalawang kamay niya itong sinalo nang humiga sa tabi niya. Mas lalong nag-apoy ang kanyang pakiramdam. Ngayon, wala na ni kapirasong tela na naghihiwalay sa kanila. Ang magara na balahibo ni Rafael sa malambot niyang katawan. Muli siyang hinalikan nito sa mga labi. Bumabayon sa may leeg sa pagitan ng dalawang dibdib. Habang pamasaheng hinahaplos ng kamay ang kaumbukan niyon. Isang paghikbing ungol ang pinakawalan ng palitan na nagbabagang labi ang mapagpalang mga kamay na yon. Naliliyo siya
sa matinding tensyon at sensasyon para siyang malulunod na naghahanap ng makakapitan. Naiarko niya ang katawan. May init na nagmumula sa kaibuturan na naghahanap ng landas pababa. Kusang naghiwalay ang mga binti. Nang pumwesto si Rafael upang ganap siyang angkinin. Ikinatang ang dalawang siko nito sa magkabilang gilid ng katawan niya. Darlene, I want you to open your eyes. Ang paanas na utos nito. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang mga mata. Lalo siyang nalunod sa nakikita sa mga mata ng lalaki. I love you, sweetheart. Ang bulong nito habang dahan-dahang ibinababa ang sarili upang ganap silang mapag-isa. Walang alis ang pag-uugnay ng kanilang mga mata. May sagabal. Hindi ito ganap na makapasok. Nakita ni Rafael na nasasaktan ang kasuyo. Tinangka nitong huminto. Piping tumutol si Darlene. Iniyakap ang mga kamay at paa dito para pigilan ito. Iniarko ang katawan. Doon ganap na nawala ng kontrol ang binata. Darlene, sabay silang sumayaw. Sa sayaw ng singtanda ng mga panahon, sa hasaliw na tugtog na tanging ang magsing-irog lamang ang nakakarinig. Hupa na ang uno sa labas. Patuloy na naglalagablab ang damdamin sa loob. Matagal bago nila ganap na nasubhan ng apoy. Hindi mapigilan ni Darlene ang sarili. Napaiyak siya. Nasaktan ka ba? Ang buong pag-aalalang tanong ni Rafael. Ikinulong sa mga bisig ang dalagita. Malakas na iling ang naging tugon niya, ngunit lalong lumakas ang tunog ng iyak niya. Nataranta si Rafael. Mabilis na nagdamit ito. Pagkunwan ay isa-isang pinulot ang damit niya at tinulungan siyang magbihis. Mahigpit na yumakap sa leeg ni Rafael ang dalagita. Bakit ka umiiyak? Ang kinakabahang tanong ni Rafael. Rafael, natatakot ako. Baka malaman ni Auntie Felisa. Muling bumalong ang luha ng dalagita. Tahan na. Masuyong tinuyo ng palad ang luha sa pisngi ng kasuyo. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Handa kitang pakasalan. Napatitig siya sa mga mata nito. Mahal kita. Ang tao sa pusong sabi ni Rafael. Mahal na mahal din kita. Ang pahayag niya. Wala pang isang buwan buhat ng formal na nagkakilala sila ni Rafael. Hindi na siya pinahintulutang umuwi nito ng araw na yon. Iuwi na kita sa bahay, ang sabi nito. Ayaw na rin niyang humiwalay dito. Natatakot siya paano kung magbunga ang ginawa nila ni Rafael. Sumama na rin siya. Kabang-kaba si Darlene habang paakyat sila sa hagdan na marmol ang kayarian. Paikot yon patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi pa man, lulang-lula na siya. Maraming nagsasabing naghihirap na ang mga Bisente. Ngunit sa nakikita niyang karangyaan sa paligid, natitiyak niya, chismis lang ang mga yon. Naroon ang mama sa family room kapag ganitong oras, ang sabi ni Rafael. Mahigpit siyang kumapit sa braso ng nobyo. Rafael, kinakabahan ako. Nagtatawang pinisil ni Rafael ang kanyang balikat. Yumuko ito at kinintalan siya ng halik sa mga labi. Relax. Don't worry. Di ka naman kakagatin ni Mamaw eh. Pulang-pula si Darlene nang makitang nakatingin sa kanila ang katulong. Digna, dalhan mo nga kami ng merienda, ang utos ni Rafael. Opo kuya, ang mabilis na sagot ng katulong. Napatigil sa panggaganchilyo si Marcela na bumungad ang dalawa. Kunot noong napatitig ito sa babaeng akbay-akbay ng anak. Good afternoon, ma. Lumapit si Rafael sa kanyang ina at hinalikan ito. Sino siya? Ang walang kangiting-ngiting tanong ng anak. Ma, I would like you to meet Darlene.
Darlene Mercado. Pamangkin ni Miss Mercado, yung school principal sa Central School. Ang pakilala ni Rafael. Bumaling ito sa nobya. Sweetheart ang mama. Magandang hapon po. Ang kiming bati ni Darlene. Hindi sumagot ang ginang. Sa halip ay tinignan nito mula ulo hanggang paa ang babaeng ipinakilala ng anak. Pagkunwan ay humalikip ito at hinarap ang binata. Rafael, anong ibig sabihin nito? Dito natitira si Darlene, ma. Magpapakasal na kami. What? Namutla si Marcela sa labis na pagkabigla. Natakot naman si Darlene. Akala'y hihimatayin pa ang ginang. Are you out of your mind? Ang mariing tanong ni Marcela na makarecover sa pagkabigla. No, mama. Ang matatag na tugon ni Rafael. Hindi maaari. She's just a kid. Mama, she's already 16. Saka, may dapat na akong panagutan sa kanya. Pulang-pula si Darlene nang aminin ni Rafael sa ina na may nangyari na sa kanila. Paano si Mabilin? Ang muling ungkat ni Marcela. Si Mabilin ang nobya ni Rafael mula sa isang kilalang angkan sa Karatig Lalawigan. Magkaibigan ang dalawang pamilya. Mama, alam naman ninyong wala na kami ni Mabilin. Nasa ibang bansa na siya. At hinihintay ka pa rin niyang sumunod doon. Ang paalala ng kanyang ina na si Marcela. Napailing ang binata. I'm sorry, mama. May pananagutan ho ako kay Darlene. Pakakasan ko siya. Ang matatag na pasya ng binata. Sa bandang huli, napilitan din si Marcela na mamanhikan para sa anak. Tigas na iyak ni Felisa na malamang nagtanan ang pamangkin. Ang bata-bata mo pa, Darlene, anak. Bakit ka sumubo sa pag-aasawa agad? Nagpakayuko-yuko si Darlene. Hindi makatingin sa tiyahin. Auntie Felisa, mahal ko ho ang inyong pamangkin. Ang matapat na sabi ni Rafael. Hindi ko siya pababayaan. Kung gusto niyang mag-aral, papag-aralin ko siya. Nanatiling walang kibo si Marcela. Formal na formal ang mukha. Wala namang nagawi si Felisa, kundi ibigay ang consent para makasal ang pamangkin kay Rafael. Kahit simpleng kasal, basta sa simbahan, yon ang tanging hiling ni Felisa. Ngunit ang kaisa-isang lalaki na mga Bisente ang ikakasal. Hindi pwede ang isang simpleng handaan lang. Inaasahan na nila na maraming darating kahit hindi inaanyayahan. 3 baka at 10 baboy at ilang daang manok na ang handa. Sa bahay ng mga Bisente ginanap ang reception. Hindi kakasya ang mga bisita kung sa bahay ni Felisa sila maghahanda. Sa unang taon ng kanilang pagsasama ni Rafael, wala na siyang mahihiling pa. Mabait si Rafael, malambing at mapagmahal. Hindi pa rin matanggap ni Marcela na sa isang kagaya lang ni Darlene ang napangasawa ng kaisa-isang anak na lalaki. My God! Ewan ko kung anong nakita ng kapatid ninyo sa babaeng yun. Daig pa niyang nakulam. Imagine, ipinagpalit niya si Mabilin sa isang high school graduate lang. Mama, wala na tayong magagawa. Kasal na sila ni Kuya. And besides, kapag hindi pinakasalan ni Kuya si Darlene, minor de edad yun. Baka maghabol si Miss Mercado. Pamangkin at alagahan niya yon, ang sabi ni Denise. Oo nga, ma. Obviously, Kuya Rafael is very much in love with his young bride. Ang susog ng bunsong si Claudette. Mas matanda pa ito ng 2 taon sa hipag. No! Ang malakas na tutol ni Marcela.
Nalalambungan lang ang utak ng kuya ninyo. Nagtatampo lang siya kay Mabilin. Kaya sumubo siya sa babaeng yon. Napailing ang dalawang dalaga. Sa Maynila naglalagi ang mga ito dahil kapwa nagsisipag-aral pa. Kilala nila ang ina. Ang pagiging matapobo rin ito. Hinayaan na lamang nila ito. Ginawa ni Darlene ang lahat para pakisamahan ang biyanan. Ngunit bawat kibot niya, pinapansin ito. Por Diyos, Rafael, turuan mo ang asawa mo kung paano yung tamang paggamit ng mga kubyertos para hindi siya nakakayang iharap sa mga kaibigan natin. Ang puna ni Marcela. Habang kumakain sila nang kumalansing ang hawak-hawak nitong tinidor at kutsara. Namula si Darlene. Patakmong umalis ito sa hapagkainan at nagkulong sa silid nila na maghapon. Mama, ang pagalit na sabi ni Rafael sa ina. Nagsasabi lang ako ng totoo, Rafael. Pagalit ding tugon ni Marcela. Alam mo, ignorante ang asawa mo. Lalo na sa maraming bagay. But can you be more diplomatic? Ang inis na tugon ng binata saka sinundan ng asawa. Umiiyak si Darlene na nakasubsob sa kama. Masuyong ibinangon ni Rafael ang asawa at ikinulong sa mga bisig. Pasensya ka na sa mama. Sweetheart, ganun lang talaga siya. Prangka. Sweetheart, bakit hindi na lang tayo bumukod ng bahay? Kahit sa kubo lang. Isang malakas na ilig ang naging tugon ni Rafael. No, sweetheart. Napakalaki ng bahay na to. Sa akin iniwan ng papa ang bahay na to. Saka, ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag bumukod tayo ng tirahan? Pakisamahan mo na lamang si mama. Dahil sa pagmamahal kay Rafael, sinikap ni Darlene na pakisamahan ng biyanan. Iniiwasan na lamang niyang lagi silang magpang-abot na sila sa loob ng bahay. Kapag kaabala si Rafael, madalas naroon siya sa bahay ng Auntie Felisa niya. Bata ka pa naman anak. Bakit hindi ka mag-aral? Ang panghihimasok ni Felisa sa pamangkin. Bakit pa ako mag-aaral, Auntie? Hindi ko naman po magagamit yon, ang sabi niya. Di mabuti na yon na may natapos ka. Kahit paano, para naman hindi ka iniis mo lang biyanan mo. Sa kahihimok ng Auntie Felisa niya, nagpa-enroll siya ng sumunod na pasukan. Sa kolehiyo na kasunod na bayan. Sekretarya lang ang kukunin ko, Auntie, para madali. Kung bahala anak, ang importante, may natapos ka. Ang pag-e-encourage ni Felisa ay nasunod. Good. Ang sang-ayon naman ng biyanan niyang babae nang malamang nagpa-enroll na siya. Mabuti yon. At nang may pag-ukulang ka naman na maganda sa iyong panahon. For once, nakagawa siya ng bagay na sinang-ayunan ng biyanan. Sunod-sunod ang bagyong dumating. Nasira ang mga pananim, nanlumo si Rafael, malaki ang nalugi sa kanila. Nakabuo ng pasya si Rafael. Mag-a-abroad ako. Ang pahayag nito habang kumakain sila ng hapunan ng gabing yon. Sabay na napatigil sa pagsubo sina Marcela at Darlene. Bakit bigla-bigla naman ang desisyon mo yan, Rafael? Ang kunot noong tanong ng kanyang inang si Marcela. Matagal ko nang pinag-isipan ito. Hindi pwedeng sa lupa lang tayo aasa. Nature ang kalaban natin. Hindi tayo basta-basta makakabawi. Mauubos lang ang natitira nating kabuhayan. Taon ang bibilangin bago muling mamunga ang mga niyog. Na sinalanta ng bagyong yan. Hindi rin natin inaasahan ng palayan. Hindi tayo pwedeng umasa doon. Totoo ang tinura ni Rafael. Mas malaki ang kanilang gastos kaysa perang pumapasok sa pamilya. Malaki ang maintenance ng kanilang mga bahay, lalo na sa Maynila. Ganon din sa probinsya. Huwag kayong mag-alala, Mama.
Nariyan naman si Mang Ato at Samuel ang katiwala at anak nito ang tinutukoy ni Rafael. Sila na muna ang bahala. Saan ka pupunta? Ang tila may bikib sa lalamunang tanong ni Darlene. Sa Saudi, sweetheart. Ginagap ni Rafael ang kamay ng asawa at pinisil. Tumaas ang kilay ni Marcela. Saudi? Anong gagawin mo sa Saudi? Mag-a-abroad ka rin lang. Why not sa Amerika? O Australia? O sa Canada? Mama, hindi nila kailangan ang katulad ko sa mga bansang binanggit mo. Doon kahit professional ka, pupunta hindi mo magagamit ang pinag-aralan mo. I am chemical engineer. Tapos papasok ako doon na maging tagahugas lang ng pinggan. No way! Hindi mo kailangan gawin yon. Maganda ng negosyo ng mga magulang ni Mabilin sa Amerika. They can give you a better job. Isang tawag mo lang kay Mabilin, aayusin niya agad ang papers mo. Kumirot ang puso ni Darlene. Kilala na niya kung sino si Mabilin, dating nobya ni Rafael. At dito botong-boto ang mama nito. Mama, may asawa na ako. Why don't you be a practical? Siguro naman malawak ang pangunawa ng asawa mo kung para rin lang sa kinabukasan ninyong iisipin niya. Tinapunan ni Marcela ang tingin. Ang manugang na nanatiling nakatitig sa plato sa harapan niya. Isang malakas na iling ang naging tugon ni Rafael. No way, ma. Ayaw ko manggamit o magpaapak na kahit sinong tao. Iniba na nito ang usapan. Remember Jerome, ma? Yung best friend ko nung college? Sweetheart, siya yung laging sumusulat sa akin sa Saudi. Ang baling nito sa asawa. Noon pa niya sinasabi sa akin na pagbalik niya, sasama niya ako. Dumating siya last week. He called me up. Kailangan pa daw nila ng isang tao. Ano ang magiging trabaho mo doon? Hindi pa man. Nais nang mapaiyak ni Darlene. Chemical engineer sa Saudia Petroleum Company. Maganda ang sahod. Every 6 months pa ang vacation. Sweetheart, hindi mo rin mararamdaman na umalis ako. Gasino na lang ang 6 months. Mag-iipon lang ako ng sapat na salapi at puhunan para kumita ang farm. Kailangang i-modernize natin. Kailangan natin ng mga makabagong implement ng truck na magluluwas ng kopra sa Maynila. Kung maglo-loan tayo para maka-generate ng cash, kakainin lang tayo ng interest. So, we have to sacrifice. Kahit naman tumutol siya, alam niyang wala namang mangyayari. Kabuhayan ng buong pamilya ang nakataya. Sa tingin niya, buo na ang pasya ni Rafael. Hindi na yun mababago. Inihatid nila sa paliparan si Rafael. Hindi maampat-ampat ang luha ni Darlene. Sweetheart naman Huwag ganyan. Pilit na pinalakas ni Rafael ang loob. Mahihirapan akong umalis kapag nakikita kitang ganyan. Sinikap niyang ngumiti, ngunit lalong bumalong ang kanyang luha. Mamimiss kasi kita ng husto Tumawa si Rafael, ngunit may garalgal ang tinig na lumabas. Ako ba hindi? Pero kailangan gawin ko to. Mahigpit na niyakap ang asawa. Bumaling siya sa ina. Ma, kayo nang bahala kay Darlene. Kung saan ko siya iniwan, doon ko siya naisdatnan ha. Ma, ang biling niya sa ina. Naluluhang tumango si Marcela. Muling niyakap ang asawa. Sweetheart, I have to go. Buong alab na hinalikan siya sa labi, saka mabilis na pumasok sa loob ng airport. At dito na po natatapos ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Thank you for watching and God bless all.